Hello. So ayan. Susubok tayo ngayon mag-live. Susubukan natin mag-live. So wait lang ha. Dinidiscover ko pa yung setting kasi first time natin to mag-live. So ayan. Mag-live repair tayo ngayon. So itong i-repair natin ngayon. Yun. Try natin i-repair itong Stanley na planer. Ano ba ang tamang term nito? Planer. Susubok tayo ngayon mag-live. Ayan, umpisa na natin. So yan, good PM sa dalawang viewers natin. Yan. Pasensya na kayo, itong pinakaunang live natin. Kasi kailangan na natin mag-live kasi yun na lang yung kulang sa ating monetization na tools. So yan. Try na natin to ayusin. So ang sira nito, hindi ito nagpa-power. Wala siyang response pag sinasaksak. So yan. Try natin na bungkalin na natin to. Yan, testingin pala natin muna. Yan, saksak natin siya. Yan. Wala talaga siyang hindi talaga siya nag-re-respond. Yan. So yan. Try natin buksan dito kasi usually sa mga power tools sa carbon yung unang nasisira na parte. So yan, tanggalan natin. So yan. Ito na yung carbon brush nya. Actually meron naman siyang carbon brush. So i-test natin kung merong continuity yung saksakan papunta sa carbon brush. So yan. I-push natin yung lock button. Nakalock na siya. So meaning activated na yung trigger switch. Dapat yung dalawa na to tagos yan sa carbon brush, kabilaan. Yan, ito yung tester. Kita nyo ba? Oo, kita. Yan. Okay, yan. Gumalaw yung isa. Ito sa kabila. O yung gumalaw. Meaning, walang putol dito, papunta sa trigger, tsaka papunta sa carbon brush, wala naman siyang putol. So, next step tayo. Try natin bungkalin yung carbon brush kasi minsan it's either maiksi na yung carbon brush, hindi na naabot yung commutator, or stuck up yung carbon brush. Tingnan natin kung alin sa dalawa. So yan. So yun ang bitin nga talaga yung carbon brush natin, hindi siya nakakaabot. Yan, bungkalin natin siya, bungkalin. So yan. Ay, yun. Ayun. Nakita na natin yung sira niya. Stack up yung carbon brush niya. Dalawa. Stack up. Try natin talanggalin yung cover. So yan. Ito na nga ang sira niya. So dapat yung carbon brush ng mga power tools, 'di ba, nahuhugo to. Ayun. Tigas talaga, stack up. So yan, sosolusyonan natin tong mapalabas para magamit pa rin natin carbon brush kasi sa tingin ko mahaba pa naman, nag-stack up lang. So yan, tabi muna natin to.
Ayan. Try natin tong bungkalin na hindi na masisira. Kasi once na nagkamali tayo dito, pag nabasag yung carbon brush, obligado tayong magpalit nito. Sana hindi siya madali. Ayan. Malinaw ba? Malinaw naman. Ayan, try muna natin i-push ng persahan. So ayan nga, hindi siya talaga siya umabante. Ito din yung isa. Ayun, mabante naman siya, kaso parang may nababasag. Ano ba yan? Napakatigas. Ano bang meron ka? So ayan na nga, meron siyang sign na kinalawang talaga yung carbon brush. So try natin itong itiklop, tsaka i-release muna natin itong buong carbon brush assembly. Okay. Oh my God. Napakatigas talaga. Balik muna natin sa dati. So yan, bumalik siya sa dati. So yan, sa unang live natin, nakaka-pressure talaga pala pag naka-live. Yan. Bakit di siya natatanggal? Ano bang kailangan mo? Sobrang tigas talaga niya. So dapat ang gagawin natin, bawal pa naman pukpukin ka ng malakas kasi mababasag to. Mababasag. Wait. Ano bang magandang gawin dito? Nagtataka ako kasi kung bakit kinalawang yung carbon brush. Hindi naman yung kinakalawang. Yung housing talaga yung kinalawang. So yan. Yun. Umusog na siya. Umusog na yung kanyang carbon. Yan. Push natin siya palabas para malinisan natin. So ayan na, napalabas ko na yung isa. Ayan, nakita nyo. Ayan, umatras na. Ito naman ulit, ito naman na isa. Try naman natin siya. Medyo makuna tong isa na to. Medyo makunat siya. So, ayan. Medyo lakasan natin ng konti. Ayan, diin na natin siya. Yun. Basag. Ay, hindi man basag. Sobra. Konti lang naman.
Pero pwede pa to. Bakit kasi ang tigas mo? Yan, try natin siyang ihulog ng buo. Tigas. So yan, napabagsak na natin siya ng konti. Tigas. Hindi nahulog. So, try natin pukpukin. Yan na, bumababa na siya. Lapit na. Lapit na. Kasi ito madali na to kasi bumaba na siya. Ito kailangan natin ihugot yan pababa kasama yung housing niya na bakal para matanggal natin yung carbon. So, yan. Kumalas ka na. Yan. Kumakalas na siya. Kunti na lang. Try natin hugutin kung kaya nang mahugot. Matagas talaga siya. Matagas. Sobrang tigas niya. Ano bang gagawin natin dito? Pakahirap mo, Lods. Unang live natin, pahirap agad. Yan, malapit na. So, yan. Kita nyo. Kalabas na. Kalabas na. Okay. Yan na, nakalabas na siya. So, mas madali kasing kakakalas natin yung carbon brush pag nakahiwalay ito kasi mahihiwalay natin tong housing. Yan. Kung makikita nyo, yan, nabubuka ko na siya. Kaso, nabuka ko na pati yung carbon brush. Talagang kinalawang talaga yung carbon brush niya. Yun. Yun. So, yun na nga. Tanggalan natin. Yan, naabot pa naman siya. Pwedeng mapaandar pa natin to. Tapos bukas papabili na lang natin yung may-ari ng bagong carbon brush. So
So yan, tanggalin din natin ito. Matigas ka rin. Ano ba yan? Bakit puro kapahirap? Yun. Yan, natanggal natin yung buo yung carbon brush. So yan. Ayan, linisin na lang natin ito na makapasok na to ng malambot. Kinalawang nga yung loob. Sobrang kalawang. So, ayan na nga. So, ang gagawin natin, gasgasin muna natin itong carbon brush para lumuwag siya. Yan. Kasi papalitan din naman natin ito bukas. Ibalik na natin to. Ano bang posisyon ito? Pareho naman. Pumasok ka na. Ano pa, baby? Pa, baby pa eh. So yan, napasok na natin. Naipasok na natin. Okay. Yan, balikan natin siya. Yung housing. Huwag kang mapuputol. Yan. Shout out sa 3 viewers natin. Okay lang naman yan kahit konti kasi ang importante mare-record naman tong live natin tsaka mabibview to ng ibang followers natin. Yun. Pumasok ka na. Kung nakita nyo kung gaano kasikip, talagang hindi naabante yung carbon brush. Siguro ko na stock talaga to itong planer na to. So yan, ilang minutes na ba yung live natin? Medyo matagal-tagal na, pero hindi pa natin naayos. Oh my god. Wash out tayo yung lahat. Maglaba lang kayo dyan. Wash out guys. Yan, palitin muna natin to yung carbon brush. Yan, konti na lang. Ang target lang natin ngayon na mapaandar natin yung unit. Para makita natin na talagang carbon brush lang talaga yung sira. Tapos bukas, papabiling ko na lang yung may-ari ng bagong carbon brush set. Papalitan natin to. So, yan. Konti na lang, loads. Grabe naman pagkasikip to eh. Sobrang sikip. Huwag ka lang pa baby kasi ano eh, titesting lang naman kita.
Hindi naman ikaw yung ilalagay ko permanente dyan. Hindi naman ikaw yung pansamantagal. Pero kung hindi sana nabasag to, itong isa, pwede sana tong pansamantagal. Yan, itim na ng kamay natin. Yun, tumaluwag na to. So yan, pwede na natin itong ipasok ng hype na to. Okay. Yun, one down. Yan. Dapat ganyan kasi yan. Kanina nakastack up siya sa ganitong posisyon. So hindi na naaabot to ng commutator. Ay, ayan na. Yung isa na lang. Yun, pasok ang putang ina. Yun. Lagay na natin to para matesting na natin agad yung unit kasi meron pa tayong i-check ngayong live natin ngayon. Iayusin tayo na isa pa. So, yan. Lagay na natin yung carbon brush sa kanyang kinalalagyan. Kinalalagyan nga. So, yan. So, yan. Okay na. Medyo nasasanay na tayo mag-live. Ganito pala yung parang tanga. Yung kinakausap mo yung sarili mo. Yan. Medyo iba siya pag nagbibideo ka lang ng ordinary repair, yung nagbibideo lang. Kasi yung nagbibideo lang, pwede mo pang i-edit yung mga kalokohan mo. Pag yung nagbibinabae ka, yung nagpipiyo ka, nakakaya yun puta. Ayan, lagyan na natin itong isa pa. Sana, abot niya yung langit. Yan. Ayan. Okay. Abot naman niya. So, yan. Try natin. Panda rin. Okay. It's time for try muna natin sa continuity tester. Dapat gagalaw yan pag i-open natin yung trigger. So, yan. Gumalaw nga. Meaning, aandar na to sigurado. Pero, hindi natin sigurado. Yan na. Sasaksakin ko na, putang ina. Yan. Yun. Umuugong. Bakit pa umuugong? Okay. Baka may brake system siya. Hindi natin alam. Bunutin muna natin kasi baka sa live pa tayo mamatay sa kuryente. Yan. Tanggalin natin tong gearbox niya. Hindi pala gearbox. Pulley lang yung tawag dito. Yan. So, yan. So, yan nga. Ito. Umiikot naman siya. So, try na natin. Iangat natin ito kasi baka ma-planer yung mesa natin. So, yan. Yan. Ay, putang ina mo ka. Gumapang yung belt sa Yan. Yan. Kung yung gagayahin to, safety first. Pero nakabukas. Yan. So, ayan na. Na-confirm na natin siya na umandar na siya. Kaso, ito nga yung problema natin. Ikli na yung Bali, papabili na lang natin yung may-ari bukas. So, yan. Okay. Tapos ito, lagay ko na lang din to bukas. Tsaka yung belt natin, parang meron ding uka. Yan. Papabilin din natin yung may-ari. Pero ang pinaka-importante, gumagana na siya. So, yan. Okay. Next item tayo. Next item. Okay. Yun. Meron tayo dito ngayong battery charger. Yan. Hindi natin alam kung anong tira nito.
So, una natin gagawin, saksak muna natin yun. Okay. Kung nakikita nyo, walang power. So, yan. Okay, try natin to. So, hindi ako umaasa na ma-repair ko to ngayon kasi ang mga ganitong charger, mga electronic charger, battery charger, mga disposable na to halos. Hindi na kasi siya mga transformer type. Minsan makaka-encounter ka pa nito. Yung pyesa niya sa loob, niliha, burado. So, hindi natin mabibili kung ano yung dapat na part number kasi burado siya. Niliha ng ng ating karatig bansa na China. So, yan. Try lang natin to. So, sinabay ko lang to sa vlog kasi para humaba yung oras natin. So, yan. Kasi 60,000 minutes. O nga, 60,000 minutes yung kailangan ko na view sa live. Pero hindi ko lang sure. Baka hindi naman kailangan live talaga yung papanoorin nyo. Kahit yung recorded na, yung pakatapos ng live, yung naging video na, baka kasama pa rin yun. So, yan. Tingnan natin to. Oh my god. Sabi na nga ba? Electronic type na siya. So, yan. Pinakaunang senyales, nasira siya. Yan. Makita niyo sa tester, yan. Ito yung fuse, yan. Ayan. Sabog ang putang inang fuse. Sigurado tayo na meron tong sira na pyesa kasi sumabog nga yung fuse. So, yan. Ngayon, makikita nyo, makalandahan din ito. Kahit di natin ito maayos, makikita nyo yung laman ng mga ganitong smart charger sa Lazada. Kung makikita nyo, napakalaki ng case. Napakalit lang naman ng loob. Pwede naman nilang i-package ito na maliit. Pero ang purpose nito is para makita ng mga bumibili na parang ang laki. Pero pag tinignan mo sa loob, napakalit. So, yan. Shout out dyan sa tatlo nating viewers. Sigurado kayong tatlo kayo. Tulog na siguro kayo. Pasensya na kayo. Ganito yung content natin ngayon na live. Sa susunod, yung mga magandang repair job yung ila-live natin. Testing ko lang naman to ngayon. Kasi gusto ko lang ma-feel kung paano mag-live. Sa susunod, magsasayaw na ako sa lamesa. Nang naka-live. So, yan. So, yan na nga. Ito na nakita na natin. Titingnan natin kung bakit shorted siya. Shorted. Testerin natin yung primary. Yung rectifier na primary rectifier. So, yan. Hindi naman siya shorted. Dito tayo sa DC side ng rectifier. Oh, so, yan. Hindi naman siya shorted. Hindi naman siya shorted. So, meaning, baka sumabog lang yung fuse dahil baka nag-charge sila ng battery na semi-shorted na yung malapit ng masira na battery. So, yan. I-tester lang natin itong mga MOSFET na walang talagang shorted. So, yan. Wala naman talagang shorted yung mga MOSFET niya. So, dito naman tayo. Ito yung diode niya. Sa secondary. Yan. Okay naman siya. Meaning, fuse lang to. So, yan. Lagyan natin ng fuse. Lagyan muna natin siya ng lagyan natin ng wire.
lalagyan ko na lang siya ng fuse mamaya pag talagang fuse talaga yung sira. Pero joke lang yun. Pag nag-off cam, pansamantagal na yun. Pero di natin yun pwede pakita dito sa video, sa live kasi dadami ang basher natin. Pero joke lang yun. Hanap pa rin ako ng fuse. Hindi naman tayo ganun kasama. Okay. Lang, nag-error pa yung ating soldering iron. Hindi nare-read yung tip kasi nadumihan na naman siguro ang putang inang to. Okay, error pa rin. Ayun. Huwag ka na mag-error. Ano ba yan? Kasi yung soldering iron natin, ito yung may interchangeable tip. Yung iba-iba yung dulo. Kaso pag nag-standby, dumudumi yung connector niya. So, ayan. Tsaka meron siyang sensor sa loob, yung heat. Yung ang heat. yung nagte-test kung ilang temperature na yung nasa tip. So, pag matagal mong nagamit, yun nag-error. Pero hindi natin pwedeng sisihin yun kasi ang pinaka sisisihin talaga dyan, ako. Kasi ito yung pinakamurang soldering iron na ganito. Hindi natin kayang bilhin yung yung mga mamahalin. KS Gear lang yung brand ng ating soldering iron. So yan. Lagyan muna natin siya ng temporary fuse. Oops, temporary fuse daw. Joke lang. Titingnan natin kung sasabog yung putang ng fuse na to. Yan, lagyan muna natin. Make sure na nakatanggal lang yung saksak. So yan. Kasi mahal ko pang buhay ko. So yan. Lagyan natin ng temporary fuse. Titingnan natin kung sasabog. Pag ito sumabog, makikita nyong sasabog kasi naka-live tayo. Welcome to my guys. Yan na. Malalaman natin kung sasabog siya. Ayan. Wag na wag kayong kukurap kasi makikita nyo sasabog siya. So yan. Tanggal na. Yups, kinakabahan ako, putang ina. So yan. Okay. Testingin na natin. Hindi ko siya ibabaliktad yung board para makita nyo talaga yung kung magtitrip yung fuse natin. So yan. Kinakabahan ako. Yan. Lalayo ako ng konti. Lalakad muna ako ng ilang kilometro. Saglit lang. So yan. Tingnan natin kung sasabog yung fuse. Yun! Nakita nyo? Sumabog nga ang putang ina. Nangangamoy na dito. So yan. Na-proven and tested na natin na sumabog yung fuse. So, meaning, ang sira nito ay hindi ko alam. Hahanapin pa natin. So yan, medyo malakas yung sabog. Na-capture ba sa camera? Oh, malakas yun. Yan, testingin natin tong rectifier or diode, bridge type diode, kung bakit siya sumabog. Yan. Bakit kaya siya sumasabog? Hindi naman shorted yung rectifier niya. Hindi naman shorted yung sa DC side. So yan. Oh, ayos naman. Ano bang meron ka na hindi ko alam? Ay, ayun na nga. Sabog nga yung capacitor niya. Namumula-mula yung capacitor. So, ayan. Tanggalin muna natin yung tanginang capacitor na to. Ayan. Pero hindi naman to pwede maging cause ng pagsabog ng kasi madedetect naman natin sa tester kung shorted tong hayop na to. So, yan. Yan, no? Lobo na talaga siya. So, tingnan natin kung meron pa siyang kung meron pa siyang value.
Kasi minsan kahit lobo na yung ganito, okay pa siya. No, ano lang, buong nabuntis lang. So yan, testingin natin. Uy, tagal mo naman mag-testing, pre. Yan. Kita nyo ba? Yan. O, testing siya. Puro testing. Mekos mo na yan. Bilis na, oy. Yun. Capacitor. Yung value niya, hindi nyo na, mayroon pa mabasa. Yan. 35 picofarad na lang siya. Wala na, sira na. So, yan. Hanap tayo ng ganito. I-test muna natin ulit yung output niya. Ay, yung output ay sa kabilang side ng rectifier kung shorted. Hindi naman talaga siya shorted. Anong problema ng hayop na to? Wait lang, lagyan muna natin ng capacitor. Okay, 33 UF, 450 volts. So, hanap tayo. 47 UF, 450 volts. So, yan, pwede to. Pwede to. Kunti lang naman yung diferensya niya. Wala naman problema yan. Yan. Testingin muna natin ulit sa tester natin kung ayos yung hayop na to. Kasi baka mamaya nilagay na natin, sira din pala. Uy, putang ina. Ang bobo ng tester ko dyan. Nakita niya ng capacitor. Resistor daw ng hayop. Meaning sira na to. Walang ya. Walang ya. Hanap ulit tayo. So, ano ba yan? Okay. 22 UF. Ano ba yung original? 33 UF. Ito sana, 32 UF sana to. Kaso 160 volt lang. Ano ba yan? Ano ba yan? Bigyan nyo na kasi ako. Okay. 22 UF. Ay, hindi. Hindi pwede yun. Hindi rin pwede to. Anong pwede? 35 volts. Oh my god. Wala tayong piyesa mga dong. So ito, lagay natin tong hayop na to. Hindi pwede. Pwede na to. Tsaga natin tong 22 UF. Basta ayos pa siya. Pero kung sira na siya, hindi siya pwedeng ilagay. Yan, lagay na natin. Testing ulit. Ayun, 20 UF. So, ayan, pwede to. Ilagay natin to. Okay. Negative. Yung negative side. Ang tawag dito sa position nito dito, main capacitor yung tawag dito. Yung mga master dyan, yung mga magagaling na, wag na lang kayong maingay, wag na lang kayong manood, baka ibas nyo pa ako. Tulog na kayo mga master. Sasayang lang naman ako ng oras ngayon. Yan. Ilagay na natin. Okay. So, ayan. Nalagay na natin. Kaso, bakit siya sumasabog? Try natin supplyan ng 30 volts. Yung itong kabila. Titingnan natin kung mag-register sa power supply natin kung may sira ba talaga yung primary. So, yan. Ayan, nakaset ng 30 volts yung power supply natin. Testingin natin. Yun.
Ayan, kung makikita nyo, yun o. Hindi naman siya nag-register na umaangat yung ampere ng 30 volts. Kasi kung shorted to, kahit papano, mag-register dyan ng konti. So yan, double check natin yung diode. So yan. Okay. Yung diode. Okay naman. Taasan natin yung resistance range. Ayan, dito na tayo sa pinakamalakas. Tingnan natin kung magre-register yung hype nito. Yun, ayun na nga. Nag-register na siya. Nag-register na nga siya. Oh, bakit siya merong nag-register siya ng konti? Baka dito sa wire. Baka resistance dito sa wire. Wala naman oh. Okay. Baka sa diode nga yung problema. Leaky yung diode. So yan, leaky. Alam nyo na yung mga may alam yan sa electronics. Pag leaky, palitan na yan. So yan, try mo natin tanggalin. Kasi nakakapagtaka, hindi naman shorted dun sa output side ng rectifier, pero sumasabog yung fuse. Yung pala, merong resistance yung diode na nakatago. So yan. Wala pa baby, tanggal mo na. So yan na nga, basag na nga ang putang ina. Basagin na lang natin. Yan. Palitan na lang. Okay. Palitan na lang natin siya. Hanap tayo ng diode dito na pwedeng ipalit dito. Kaso ang problema natin, surface mount diode yung tarantadong to. Surface mount diode meaning dito nakakabit. Hanap tayo ng pang-convert dito. Ayan. So, ayan. Okay, hanap tayo ng diode. Okay, na pang-convert. Bakit ka kasi? Ayun, meron tayo nakita. Kaso maliit. Hindi ito magtatagal. Hanap tayo ng medyo malaki. Hanap tayo ng malaki. Tingnan natin kung may mahanap tayo dito. Asan ka na naman? Kumakatok sa aking pintuan. Wala. Hanap pa tayo. Hindi na ang ika'y ganyanan niya. Heto naman ako. Oh my God. Bakit ang hirap maghanap ng pyesa pag naka-live? Bakit wala tayong mahanap na pyesa pag naka-live? Wait lang mga boss. Naghahanap pa tayo ng ipapalit. Pasensya na kayo. So, ayan. Oy, wala.
Wala talaga. So yan, puro sabog na rin yung nakikita ko. Puro na sila sabog. Pareho ko. Okay, kunting antisa lang. Mahanap din kita. So yan, may nakita ako ngayon pero parang malabo to. Pero subukan natin. Ay. Okay, basagin na natin to para mas madali. Ayun, basag pati pyesa. Tangina. Ayoko nyan. Pangit yan. Hindi nakakisama. Yan. Ano ba yan? Ano ba yan? Bakit pinapahirapan tayo ngayon? So yan. Yan. Total, ginalit na ako nito. Subukan na natin tong isa. Yung maliit na sinasabi ko kanina. Importante. Papagana ko lang siya. Papalitan ko na lang siya ng mas matibay. Bukas. Test muna natin kung talagang okay siya. Ayan. Okay. Ayos siya, ayos. Ang problema yun. Sakto yung orientation niya. Negative yung side dito banda. Yun, ang problema di natatanggal. Alisin muna natin, alisin. Ayan na, natanggal ko na. Ang putang ina. Nakita nyo ba? Nasa pinakagilid ako ng lamesa. Ayan, kita naman. So, yun. Yun, natanggal ko na. So, yan. Ilagay muna natin siya dyan. Wait, hanapin muna natin yung polarity niya. Ano ba yan? Hindi ko nakikita. Saan yung polarity nito? Nakakadumi na. So yan, lalagay natin to. Wait lang. Share ko lang na ito yung ano niya. Nabura kasi yung sa init yung ano. Tanginang yun. Ano ba yan? Bakit ang baba ng resistance? Niloko ako nito ah. Mukhang sira yung hayop na to ah. Okay, okay. Ayos siya, ayos. Kaya ilalagay na natin siya. Okay, wait lang, wait lang. Aray, aray ko. Whew, init. So yan, pinalitan na natin siya ng diode. Sana ba yung pan-jumper natin?
Asa na yung wire na ginamit natin kanina. Okay. Gawa ulit tayo ng maliit na fuse. Maliit na fuse. Asan ka na maliit na fuse? So, yan. Ito na nga. Sana sumabog. Joke lang. Huwag naman ganyan. Sana okay ka na. So, yan. Nilagyan ulit natin siya ng fuse. So, yan. Pinaka-problema natin. Ito nasusunog ng hayop. So, yan. Lagyan natin ng tape yung ilalim para hindi siya magmarka pag sumabog ulit. Yan. Yung yung tape to na matibay sa init. Hindi ko alam tawag nito. Nalimot ako. Okay. Ayan na naman. Okay, yan na. Pag ito sumabog ulit, yan, end live na tayo. Yan, sasaksak na natin. Magpapa-fireworks na naman tayo ngayon. Yan. Yan, let's try again. Let's sabog again. Yun! Okay na siya. So yan, nakita nyo yung putang inang to. Sinabugan pa tayo ng isa. Yan, meron na po siyang power. So yan. Ay, putang ina, hawakan ko yung heatsink. Putang ina. Nadali sana tayo. So yan, try natin dito sa battery. Meron ako ditong battery. So try natin kung magcha-charge siya. So yan, huwag yung gagayahin to. Yan. Kailangan itornilyo muna itornilyo muna ninyo bago nyo testingin. Yan. So yan na nga. Bali, hindi pa to ang katapusan nito. Kasi papalitan ko pa yung pyesa na nilagay natin kasi napakaliit lang yan, hindi yan tatagal. Sigurado ako. Kasi yung dating nakalagay dyan, mas malaki pa dyan. So, yan. Ay, putang ina mo ka. Didikit sa body ang hayop. O, ganyan, pre. O, yan. Yan, kung nakikita nyo, hindi siya nagcha-charge. Hindi, joke lang. Full charge na kasi itong battery na to. Okay. Oo nga. Full charge na talaga siya. So, testerin muna natin yung battery para siguradong full charge na to. Kasi, para hindi tayo mapahiya. Yan. Okay. 12.6. Okay. Full charge nga talaga siya. Kung makita nyo yan, nag-spark na siya yan. Meaning, okay na yung unit. So, yan. Dahil napagod ako mag-live. So, yan. Nakakapagod pala mag-live. So, yan. End live na tayo. Okay. See you sa next mga vlog natin. Tsaka sa next live. Thank you. Thank you. Paano ba yung pag-end live? Sayang. Mag 1 hour na yung live natin. Hintayin ka na lang yung 6 minutes. Mamaya na ako mag-end live. Ano muna tayo dito ngayon? Palitan ko na ng tuluyan yung ano. Ay. Or
i-assemble na natin yung ibang ano, or ang hirap. Sayang kasi sabi sa mga live, sa mga tips, maganda daw pag umaabot ng 1 hour yung mga live. So yan, hintay na lang tayo. Diode nga talaga yung sira nung ano nito. So hanap tayo ng heavy duty na diodes. Alisin muna natin to kasi hindi talaga to magtatagal. Pag nirelease natin to sa client na ito yung nakalagay na pyesa, mapapahiya lang tayo nito. Hindi ko naman kasi maintindihan kung bakit surface mount na diode yung nilagay nila. Walang ano yun, walang tibay yan. Hindi yan naggagatas ng lakas resistensya. Daling masira talaga yan. So yan, mamaya mag-end live na tayo pag 1 hour na yung ating live. Kasi tapos na din naman yung ating inaayos. Bale, dalawa yung naayos natin, yung planer at saka itong charger. Kaso may yung planer, bibili pa tayo ng carbon brush bukas, or mamaya pag wala akong mahanap, bibili talaga. So ayan. So ito na nga, wala akong mahanap na diode. Wait, there's more. Walang diode dito. Nasa bodega ko kasi yung mga pyesa. Nakakabagot pa magkalkal ngayon. Pero feeling ko meron ako dito talagang isa. Hindi ko lang talaga natitsempoan. Asa na ba dito yung biko ng mga diode? Ano talaga ako dito isang tray na puro diode. Nawawala. Diode, hinog ka na ba? Wala. Ano ba yan? Ang tumal naman. So yan, pwede natin gamitin. Kaso pag nilagay natin to dyan, overpower or overkill naman siya. Pero sige na, ito na lagay natin. Since tapo na din naman to. Okay. Kaso magdudugtong pa tayo ng wire. Really? Magdudugtong pa ba tayo ng wire? Wait, there's more. Ilan ba yung ano? Okay. Abot naman siguro yung ano. Sige. Ito na. Medyo maluwag naman yung ilalim niya. So, ito yung gagamitin natin. Yung client natin nito, kung nanonood ka man ngayon, sigurado hindi ka nanonood kasi nasa baryo ka ngayon, walang signal dun sa inyo. Bali, pakita ko na lang sa iyo yung video na ito talaga yung sira. Okay. So yan. Lagyan na natin to. Hindi ko na to ite-testing kung ayos tong diode kasi gusto kong laging sumugal sa buhay. Kaya hindi tayo nananalo sa loto eh. Kasi puro lang tayo sugal. Hindi tayo nananalo. Okay.
sabi sa ano, bahala na. Patong lang natin to dito kasi okay. Uy. Ano ba yan? Ano ba yun? Wait. Okay, nalagay ko na. Try lang muna natin kung hindi siya abutin ng ano, ng road widening. Wait. Okay, hindi siya nakaharang, so pwede na yung ganito. Basta importante, hindi siya sasabit dun sa ano. So yan. Tapos lead na yung idugtong natin dito sa kabila. Ayan. Hindi nyo ba alam? Napakagaling kong mag-jumper ng lead. Nung buhay pa yung lolo ko, pinapagalitan ako lagi nun kasi lead na yung ginagawa kong pan-jumper. Nagsasayang daw ako ng lead. Hindi niya alam. Siya naman yung bumibili ng lead. Yan. Dugtong na natin yan. Yan. Bagsak na naman tayo nito sa safety. Kasi tingnan nyo yung trabaho natin. Napaka-professional. Okay. Yun. Yan, hindi ako magdadalawang isip. Sigurado akong gagana to. Kasi tsamba ko lang yan. Yan, saksak na natin. 1, 2, 3. Sumabog ang putang ina. Bakit ka sumabog? Sira siguro to. Sabi na nga ba eh. Sabi na nga ba ayoko magsugal eh. Kasi ganito ang nangyayari eh. Tangina. Sira nga talaga yung diode. Okay. Kailangan talaga nating matuto ng lesson in a hard way. So yan, dahil sabi nung ating anito, nagsasayang lang naman tayo ng oras, nagpapaabot tayo ng 1 hour sa live, lubos-lubosin na natin. So yan, sumabog na ang putang ina. So yan, ano bang problema mo? Tingnan natin to. Ay, ayun to. Ayun, kita nyo. Shorted nga yun talaga. Shorted. Ay, ewan ko. Ano ba yan? Napakadumi na tuloy. Sana yung client hindi ito makita na video. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nakita itong trabaho natin, tatawad yun. Okay, hanap pa tayo ng ibang diode. Ano ba yan? Oh my God. Ito na lang. Nakahanap na ako.
pati capacitor, mapapalitan na natin kasi yung capacitor na nakalagay dito, under value yun, under value. Magalit si ano nun, Papa God. So yan. Pati diode, nakahanap na tayo. Dito lang pala kayo eh. Kanina ko pa yung hinihintay eh. Ayan, putulin na natin to kasi napakahaba naman yung wire no, ay yung terminal ng capacitor. Ayan. I-double check natin yung capacitor. Kung talagang 33 UF 400 volts, saktong-sakto to dito. Yun. Napakagandang nilalang. Okay, ilang UF ka pa? Yun, 32 UF. Yan. 33 yung value niya. Kaya ano lang, talo-talo lang. Ayan. Tanggalin na natin to. Umalis kayo dyan. Umalis kayo dyan. Bawal dito yung galagalang lead. Okay. Nakahanap pa tayo ng capacitor. So, yan. Lagay na natin. Wala nang soldering pump. Sinasalpak na lang yan. Yan. Adali mo, Diego. Very nice. Ayan, kunin muna natin tong diode nito. Kailangan nating tusukin para makuha natin yung diodes. Okay. Ano ba yan? Ito yung kinakainis ko pang kumukuha ng pyesa. Doon sana sa shop ko sa baba, meron ako ng mga brand yung diode kaso sarado na din. Ito na lang. Okay. So yan. Tanggalan natin yung kabila. Tanggalin naman natin isa-isa. Ay, ang hirap talaga pag hindi nalalagyan ng lead yung terminal. Kasi walang flux. Okay. Ano ba yan? Napakasimpleng problema, pinapahirapan tayo. Ganyan daw talaga yung mga gwapo. Pinapahirapan ni Lord. Yan. Ulo, tangin na, nawawala yung isa. Ito. So ngayon, testingin na natin yung diode kung okay siya para hindi na tayo umulit. Kasi sigurado ako masisisante na tayo nito. Putang ina. Sira na naman yung mga diode na hawak ko. Oh my God. Mukhang susuko na ako nito. Napakahirap humanap ng diode. Okay. Sumabog nga pala yun. Kaya nga sira na yung diode niya. Kasi sumabog na siya. So yan. Dito naman tayo. Walang diode.
Ano ba yan? Bakit ako pinapahirapan ni Lord? Baka sign na to na matulog na ako. Wait. Ito, wala din. Napakalit din ng diode. Single diode lang siya. Okay. Baka eto meron. Ayun! Meron nga. Oh my God. Siguradong ayos to kasi diode doon ang ABR. Sa wakas. Makakatulog na si Baron. So, yan na. Yan na nga. Malapit na. Saglit na lang to. Basta makahanap lang ako ng diode. Ito nga, nakahanap na pala ako. Huwag ka lang mababasag. Okay, alis na kayo dyan, mga sirang diode. Basurahan na kayo. So, yan na. Ito na nga. Okay, 2. 3. 4. Yun. Peste. Pag ito sira pa, talaga. Okay. Okay. Okay siya. Okay siya. Ito pa isa. Okay. Okay. At last. Hanap din. Okay. Last one. Okay. Tangina mo. Kanina ka pa. Yan. It's assemble time. Alo, nawalang isa. Hindi ka lang mawawala. And assemble na natin. Bridge type configuration yung gagawin natin. So, ganito. Meron dito. Lagay natin siya dito. Okay. Tapos sa kabila naman, gawin ulit. So, ayan. So, ayan. Lagay na natin ito dito. Napakahaba naman. Sobra naman. So, ayan. Sa positive side naman tayo. Aray kong init. Grabe. Pasensya na kayo, di ko na ito papapaganda. Kasi ang purpose lang natin dito mapagana to ng matibay. Aray ko. Ang na talaga. Ano ba yan? Ba't hindi umiinit? Okay.
Okay na. Last one. So, yan. Okay na, okay na. For the last time, lalagay ulit tayo ng fuse na pansamantagal. Yan. Yan, okay na. Yan, nakita nyo. Parang si Spider-Man. Yan. Sigurado na to. Sigurado na tong sasabog to. So, yan. Ten, 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 ten. Up. Last check. Okay, positive, negative. Negative, negative. Okay, bahala na. Wait lang, tester muna ulit natin kung shorted yung linyada. Okay, hindi. So, yan. Sabi sa kanta, na 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 na, bahala na. Yan na. Yun! Okay na siya. Gumagana na siya. So, yan. Tapos na. So, yan. I-assemble na natin. Kasi, finale na to. So, ito na naman. Sisante na naman tayo. Kasi, hindi na naman tayo nag-double check. Yung makikita nyo, nagtira tayo ng lead. Yan. Buti na lang, hindi yan naka-shorted sa motherboard. Ay dito sa board. Kasi kung nagkataon, sabog talaga. Okay. Okay, lagay na natin siya. Okay. Lagay na natin yung mga tornilyo. So, saan ba to? Hindi ko to orang. Ay, dito to sa kinuha natin ng isang diode. So, yan. Okay, last one. Last. Ay, yung mga ganitong charger, ganito kasi to. Mga pang home use lang naman kasi itong charger na mga ganito. Kaso nagkataon na yung may-ari nito, ginagamit niya pang commercial, nag-accept siya ng battery charging sa bahay nila. So, talagang hindi ito tatagal. Kasi kung gusto nyong matibay, transformer type charger talaga yung gamitin nyo. So, yan. Okay na. Takpan na natin. Ben, hindi makapasok. Yun. Nadali mo chong. Ayan. Balik natin yung mga tornilyo.
Ayan, pakabuo natin ito. Mag-end live na tayo kasi lagpas ng 1 hour. Kita nyo yan? 1 hour lang. Ay, 1 hour. Nakadalawang item lang tayo na repair. Ayan. Ganyan tayo kamalas ngayong araw. Okay. Okay, shout out sa ating 6 viewer. Kung sino man kayo, matulog na kayo. Gabi na. Pero na lang kung nasa kabilang panig kayo ng mundo. Umaga dyan sa inyo. Okay, it's already 11:33 PM. Time check by Solmux. Bilis kita. Bimek. So, yan. Last check ulit. Check ulit natin. Boom. Okay na. Okay. Charging. Okay. Tsaka itong isang inaayos natin. Last check rin. Para talagang hindi tayo nito mabackjob. Okay. Boom. Okay na, okay na. So, yan. Good night sa lahat ng ating mga viewers. And thank you. And goodbye.